Kalikot. Ito na naman po tayo sa another chapter ng ating design ng hybrid inverter. 6.5 kilowatts. Ginawa ko po to base sa load schedule na binigay nung kasama ko na nagre-request yan na gawa ko raw siya ng 6.5 kilowatts base sa load niya. So, ito po yung result ng kanyang request. Okay, so base dito, ito muna kasi binasihan ko muna itong design na to, dalawa siya. Kasi meron ako kung isa din to sa application na pwede kong i-apply sa bahay. So, meron ako kasing existing na Grita inverter na 2.4 kilowatt solar panel and 3.6 kilowatts na Grita inverter. So, it's running and very efficient so far Grita inverter. So, ang plano ko, una, hindi ko tanggalin. Ilalagay ko pa rin siya. Is still, nandun pa rin gusto ko siya maging function. Ayaw ko mawala siya sa system kasi maganda siyang mag-work. Very efficient and effective. So, ngayon, mag-i-install kasi ako halimbawa nitong ganitong 6.5 kilowatts hybrid inverter, 40 volts, 60 Hz. Ito kasi high frequency, ito high frequency din. And ang function, itong hybrid inverter na to ay may function din ng off-grid, on-grid. So, that's why this is hybrid. So, depends on the setting here. So, tanong ko lang sa inyo kung uubra ba ang ganyang design? Kasi hindi ko pa rin sure kung pwede or hindi. Hindi ako 100% sure na uubra itong mayroon pa siyang another inverter Grita here na pwede ko siyang gamitin kasi existing na ayoko namang ibenta or ayoko namang tanggalin. Ganun. So, comments lang po, are this design would work or not? Please comments lang po and subscribe to my channel. Pakitulungan po ako dito sa mag-decide dito sa aking gagawing project. So itong isang another option ay maglalagay naman ako, tatanggalin ko yung inverter at maglalagay ako ng PPT here. And then may breaker papunta doon sa baterya. Yan magiging para magamit ko to. So marami akong nakikita ganito na setup, but mostly nakikita ko rito as off-grid to. Hindi siya hybrid. So, uubra po ba yung ganyan design? Paki-comments na lang po. Yung mga professional po dyan na DIYers, mga professors, pakitulungan naman po ako para kung ano pong pwede kong gawin dito sa design ko na to. Yun po, yung kaibigan ko yun na nakaupo palagi ng masakit ang ulo sa pag-iisip at iyak ng iyak ang isang bata dito. Yan, ito pong tao na to, tinuturo niya kung ano bang gusto niyo dyan. Tama po ba yan? Pakitulungan po ako, please. Okay, ito yung pinalaki ko lang. So, ito yung design ng may PPT charger. So, existing yan. So, kapalitan lang with a breaker. Papunta doon. So, charging purpose lang to. Tapos nga pala ito, naglagay ako rito ng safety emergency bypass load transfer. So kasi in case na masira ito, pwede mo siyang or magkaroon ng problema, pwede mo siyang i-bypass ulit papunta dun sa main line, sa may grid line. So habang ginagawa mo to, may power ka pa rin papunta dito. So, either ways naman, halimbawa, ayun, kung halimbawa ito ang ginagamit mo, so naka-on lang yung isolator, diretso siya dito, papunta doon sa load, sa kabila, papunta dyan. So, priority ko lagi ang itong breaker na to, ang inverter na to. So, kung halimbawa nga nagtira to, so, ang number one mong gagawin ay i-off yung mga breaker na yan. Ito, i-off ang power. Then, last yung FCC. I-off yung
tsaka yung MCCB, i-off yung solar, i-off yung load, i-off yung line, like that. So, and then, switch papunta dito, sa kabila. Pagpunta sa kabila, so naka-off pa to, hindi pa rin gagana yan. So, may safety pa din doon. So, in case na nilagay mo siya, so naka-off na to, naka-off pa rin to, so hindi pa gagana yung line. Tapos paki-switch nung transfer switch, then mo itong normally closed brake position, pwedeng i-on yan. Yeah, so the same lang yan yung design na ganun ba, pwede ba yan? I'm not 100% sure. Ngayon ko lang ito napag-isip kung paano, kasi naisip ko paano ko i-maximize, paano ko gagamitin yung luma kong grid timer. So ito yung panel ko sa taas. So ito yung 6 na 400 watts. At ito naman yung lagayan ko na 710 watts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede ako maglagay ng 11. So may spare pang isa. So yeah. So ito yung specification ng solar panel na gusto ko. Meron siyang 49 POC and BMPP na 40.9, ISC na 18.2, 42, and IMMP na 12.36. Maximum current capacity is 12.36. So ito yung PV module base dun sa nakita ko dun sa 6.5 kilowatts na PWMR. As halos lahat naman ng 6.2 nasa market na nakita ko, the same specification ng inverter. So mostly ganyan. Mababa ang ngayon, ang mga bagong model, mababa na yung array, starting array, 60 volts na, nagagana siya. Pero yung pinaka ideal is 360 volts. Yun yung pinaka ideal voltage. So ito naman yung ating PV cable sizing. So 27 amps, base ito dun sa specification. Mamaya pakikita ko sa inyo yung paano kinalculate kung tama ba itong nakalagay sa manual nila. Kasi kinumpute ko ito base sa ating electrical engineering law. Ito yung PV cable. So ayan, 34 points. Tinignan ko yung sa manual. So manual nung inverter. So tumatama naman siya. Ito yung AWT metric. So 6mm, 10 FWG. So 6mm square ang ating bibiling kable. Ito yung specification ng size chart, wiring. So 1000 volts rating. 70 ang rated mo, 70 amps. Okay. Ito yung paano natin determine yung cable sizes and protection PV system. Ang cable sizing selection of current carrying capacity of PV string cables, we call it CCC. CCC is greater than equal 1.25 times the IAC ng module. So 1.25 times 18.40 is 23 amps. Ito, nandito siya sa 18.40. Ang fuse rating naman is 1.5 by ISC module, less than I3, less than 2.4 times ISC module is 1.5 times 18.4, which is 27.6. Ito yung maximum niya. The array protection, what is the size of the cable fuse required for an array of 10 by 7 10 watts strings series ito. The array protection must be between 125 and 2.4. Ito yung in between, may yung arrow na yan in between niya, 1.5 to 2.4 times the array short circuit current. So ito yung binom ng ating baterya, 18.40. So yung I-mode niya ay meron silang I-mode reverse na to. Yung manual wala kasi hindi ko nakita kung ano yung I-mode reverse. Hindi ko ma-compute ngayon kung paano, kung hindi na nasama sa computation. So the minimum size of fuse is 27.6 is 1.5 times 1. Kasi series 1 lang yan times 1. Kung parallel
magkakaiba ng computation dito, but hindi ko muna siya may parallel. It's only in the series, so 27.6. Maximum fuse size is 2.5 by 1 times 18.5 is 44.16. So ito yung maximum range. So sa akin, the fuse chosen ko for the PB cable, before the PB system is 25 amps. So mas mababa ng konti dun sa maximum fuse size. So sa computation ko na to. So ang sabi lang naman dito, ang circuit protection can be smaller than the current carrying capacity of cable, but never larger. So yeah. So yung carrying capacity ng cable is 34 amps. Dito is 23, nakuha niya is 23. Ito yung calculated niya, pero yung nearest is 34 amps yung cable na pinili ko. So it's mm, so 34 amps. So dun mo sa battery connection, ito yan na 137 amps, 6.2 kVA. So yung maximum na current battery AH niya is 200 amps, 2 AWD. This is 38 mm square, which is, we can say it in the market 35 mm. So ito yan, 2 AWD, ito yung capacity niya. Yan. So 107 amps. So ideal is 50 mm square. I guess this is the ideal one because 137 yung nakalagay na capacity. So number 2 is still a bit acceptable, but 1 is less 0 is the best to put in. So 50 mm square is the safetiest current solar battery cable size because you have 137 amps as per the manual. So I better to choose this one, but I'm thinking about to buy done 50 mm done 35 mm. I will check my final plan. So this is the voltage drop I found in the market in all the research. So ito yung mga voltage drop not exceeding 5%, the voltage drop not exceeding 3%. So yan, wala na kayo, basahin nyo lang yan. Isa yan sa pwede nyo gamitin. Mamaya pakita ko kung paano. Okay, mga kalikot, ito po yung ating voltage drop. So, ayan, kung mapapansin nyo, yan yung yan yung pinaka-calculation niya. Ito yung determining the size of the DC cables, voltage drop. Ang resistivity niya is 0.0183. And then yung length niya is 15 meters. Ang area niya na cross-section is 6 mm square. Battery 48 volts, 35 mm square personal area, 1.5 length, 18.4 ISC. So ito yung computation nyo po. So yung voltage drop niya na compute ko dito is 1.68636 base dun sa formula na to. Nakita ko sa internet. So voltage drops niya in percent is 0.41, so it's acceptable because 3% is the acceptable as per standard. Sa battery naman 0.214 volts, so maliit lang yung, so halos parehas lang yung percentage drop niya. Thank you very much. So the voltage drop method when selecting cable of MPPT controller. So ito yan, the cable length between solar array and MPPT controller 15 or 20. Yan, kung ako 15 lang hanggang bubong ko, 15 meters. Kasi yung isang floor 3 meters plus isang floor 3 meters, so 6 meters. So ang bubong merong, let's say yung sobra na rin yung 15 meters. Yung mga paliko-liko pa niya, so sobrang-sobra na yung 15 meters para sa pag-install ng ganito. Wala namang masyadong dadaanan na paliko-liko siya. So ito nga, yung BMPP niya is RA is 40.9 in series. Ang RA current niya is 12.36. So the maximum allowable voltage loss is 3% at 15 meter cable. So the minimum cross-section area is equals to 2 times 15 times 12.36 times 0.0183 divided by 0.03 times 40.9. It is equal to 5.23. You see?
Itong calculation na ito, napaka accurate, 5.53 mm square. So, choose the next size of the cable above this is 6 mm square. In 3% allowable niya, may allowable ka ng 3%. So, check the CCC. Upon checking the CCC of 6 mm square cable, it was found out that the 6 mm square cable can carry around 34 amps. So, it's acceptable. It's okay. Because the maximum there is 27 amps only. Current. For 3% naman ng 20 meter length, gumamit ka na ng 8 mm. So, the more, the further, the longer the cable, the more diameter of the cable you are using. So, mostly naman sa mga bahay, hindi na lumalagpas ng 15 meters. And depende na lang kung fifth floor, like that. Tapos sa baba yung controller. So, masyado ng mataas ang voltage drop. So, yan. Magagamit nyo yung system na itong computation. Ito yung tables showing current carrying capacity. Ito naman yung sa AC input-output cable. So, ito yung nakalagay sa manual. So, AWG. Ito yung eksaktong nakakabit sa bahay. Mga bahay-bahay natin. Yan ang nilalagay ng mga electric company na gauge size ng ating wire. 8 AWG. So, yung sa feeder lines nyo, ito yung nakalagay. Sa mga residential standard yan. So, ito yung base dun sa NEC 2005 ko. Meron kasi akong libro niyan ng NEC 2005. So, yan, makikita kung meron kayo. Ito yung 2017 to. Ito yung table number niya, 310.15p. Doon sa aking NEC, 310.16. So, doon ko nandun yung same table. So, medyo kinat ko na lang to kasi mahaba pa yan. Meron pang Camille, blah blah blah. Nilagay ko lang dyan hanggang AWD. So, yung 6 AWD natin, pwede siyang may carry ng 75 amps kung ang gagamitin mong factor itong 90 degrees centigrade. Pag 75C, 65. Pag 60C, 55. So, dito sa baba, makita nyo yung types ng mga cable. So, kung 90 degrees, ito yung mga cables na bilhin nyo. I prefer 90 degrees always. But mostly ginagamit to sa drilling rigs dito sa aking trabaho, sa work. Ito yan. Ito yung mga ginagamit ko na cable, 90 degrees. Kasi umaabot talaga sa rig sa location ng 50 degrees centigrade, 45 to 50 degrees centigrade. So, mostly kino-cover na namin yung heat. Talaga nakababad siya sa initan. So, ito yung para matibay, talaga matibay yung kable. Kasi hindi lang naman ilang taon mo ibababad sa arawan yan. So, nagde-deteriorate yung insulation resistance ng cable. So, dun kami sa mataas na specs. Ito yung binabase namin. Sana may natutunan kayo kahit konti dito sa aking maiksing presentations. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat. Kung may tanong po kayo, comment lang kayo sa baba. Ayun, pakitulungan na lang po ako para dun sa kung anong gagawin ko talaga dun sa aking existing na grid tie inverter. Kasi by maybe January, mag-ipon pa tayo ng pera, may 4 months pa tayo. So, yun ang plan ko na install yung bagong hybrid inverter. It's either 6 kilowatts or it's either 11 kilowatts,
6.5 kilowatts or 11 kilowatts. Titingin, pag-isipan ko pa kung alin sa dalawa. Ay mas prepare ko yung 10, pero pwede rin naman na 6.5 kasi naman yung pinili kong inverter ay napaparallel. So budget wise for now, ano rin naman ako sa budget. Actually mapapamahal ako ng konti pag kung sakali magdagdag pa ako ng another inverter din para. But for the meantime, kasi mas I want to try kung kaya talaga ng 6.5 kilowatts kasi sa mga load ko. So we'll see. Malikot ang utak ng lolo puti. So malaman natin sa susunod. Maraming salamat. Magandang gabi mga kalikot.